Hello po guys, God bless us all po, to God be the glory po. Thank you so much po sa lahat ng makakakita ng content ko na to na magta-try magtapos mula part 1 hanggang final part. Bali, ang content ko po na to guys is all about facts about hell. Yung season 21 po, kung may nakakita na nun, ano po, kasunod po to, season 22 na po to, bali part 3. Part 3 na guys. So, to God be the glory po talaga guys, kasi po nilolob pa talaga ng Panginoon kahit papano bigyan niya ako ng konting lakas na magamit ko pa po yung boses ko, yung konting katiting kong life lesson and motivation na galing din po talaga sa love letter ng ating Creator. So, ito pong season 22 ko, lahat po talaga to napanood ko rin po sa documentary, tapos may mga nagtawid din pong mga tapat na pastor nitong huling generation ng humanity. So, kayo na po ang bahalang mag-research at magbigay ng discernment nyo, ng discretion nyo. Basta in as much as possible po na mati-check ko yung mga verses na nakikita ko rin sa dokumentarang pinapanood ko. Nire-research ko po yan, bine-verify ko po. So far, so good naman po, totoo po yung mga dokumentaryong napapanood ko. Kasi ito po talaga guys, napakahirap po talagang tayo magpapahamak pa ng kapwa natin. Kailangan po, kung magtatawid din lang tayo ng motivation, talaga pong make it sure na talagang ang taong makakakita nung tinatawid mong dokumento, kahit papano, madadagdagan pa yung wisdom niya, magkakaroon siya ng holy fear at saka ng holy faith sa ating banal na Panginoon. Kasi napakaganda pong kahit papano makapagbigay tayo ng maliit na motivation sa kapwa natin. Mali po natin yung makapanood nito, mabigat ang problema. Tapos hipuin po nung word of God, ng wisdom ng ating Panginoon. Baka sakali pong mabawasan kahit papano yung stress na nararamdaman ng taong yun. Yan po din to ang motivation gusto kong itawid sa kahit sinong nakakakita ng mga content ko, kahit po mga templates lang yan. Thank you so much po sa inyong lahat guys, na nagtatapos talaga ng mga content ko, kay maigsi man yan o mahaba. Si God na po ang bahalang magbalik sa inyo ng time na ibinubuhos nyo sa mga content ko para panoorin. Maraming salamat po. Ingatan po nawa tayo lahat ng ating Creator, araw at gabi, at sana po'y panatilihin ang good health ng bawat isa sa atin. Amen. So, ito pong part 3, isang magandang verse lang po mula sa love letter ng ating Creator. James 4, verse 7. Sabi po, magpasako po talaga tayo sa Kanya, sa dakilang Creator natin, para po maging matibay ang ating kapit sa Kanya. Kasi pag alam po ng kalaban ng ating Panginoon, nung masama, na tayo nagpapasakop sa salita at saway ng ating Creator, lalayo po siya sa atin. Yan po ang ini-imply ng verse na to. James 4, verse 7. Tapos ito pa po yung isa, dagdag ko lang po, na Hebrews 9, verse 22 to 28. Ituloy-tuloy po ninyo guys. Check nyo po yan, double check nyo po. Ini-imply po ng verse na yan, Hebrews 9, verse 22 to 28, na just as it is appointed to man to die, and once, and after that comes the judgment of our Creator. So, facts po yan, guys. Totoong-totoo po na talagang meron po talagang mangyayaring isang araw na talagang lahat-lahat po nung mga gumawa ng mabuti, hahatulan din po. Yung pong masama, hahatulan din po. Yung pong nagpapatuloy sa hanggang sa bawian na siya ng buhay, nakalugmok pa rin siya sa kasamaan at kasakiman niya, meron po talagang verdict na naghihintay sa mga ganyang tao. Ngayon po talaga, kung nung unang siglo po, talamak ang kasamaan, ngayon po mas lalo ng talamak. Kaya dapat po talaga, tataga natin yung pagtitiwala natin dun sa isang makakapagbigay talaga ng parusa dun sa kaluluwa at sa katawan na to. Kasi ano po hindi po kasi talaga po pwedeng hindi bibigyan ng Panginoon ng hatol ng justice Kasi kawawa po yung mga dumanas ng pang-aagrabyado na hindi man lang nakadanas ng
totoong justice. Mawawalan po ng kwenta ang mga bagay-bagay. Kaya wag po tayong maniwala dun na sa mga nagsasalita at nagliligaw na hindi naman totoo yan, wala namang ganyan, bla bla bla, hindi naman dumadating. Kaya nga po hindi pa bumabalik yung climax yung pinakatalagang ultimate na pagbabalik ng Bigatin Sun. Kasi po nagpapahinuhod po ang creator na tayong lahat po, buong humanity po hanggang sa huling generation ng humanity ay magbalik loob sa saway niya. Kasi mahal niya po yung kanyang mga creation mahal niya po tayong lahat, guys. Wala pong hindi kakalimutan ng Panginoon mula sa pinakamaliit pong ginawa ng isang tao hanggang sa pinakamalaki niyang ginawa na nagpakasama sa o nagpakabuti. Lahat po yan ay alam ng ating creator. Kaya paks po yan talaga, guys. Wag po tayong magpapadaya dun sa deception ginagamit ng masama tsaka po yung materialism. Kasi yan pong dalawang yan ang palaganap ng palaganap ngayong talagang malapit na po dumating yung climax ng tribulation. Hindi na po yan magtatagal, guys. Bigla na lang po yan, boom! Bigla na lang po yung sasabog. Lahat po tayo magugulantang. Kaya dapat po mag-prepare na tayo habang maaga pa, habang malakas pa tayo. So ito pong number 3 na facts about hell, guys. Maitawid ko po. Tungkol nga po dun sa isang masama. Siya po yung pinuno ng kasamaan, yun nga pong si Taning, si Satan. Satan will not be king of hell. Yan po yung isang facts. He will be the one who will suffer the most. Yan po ay facts na facts. Kasi talagang marami po talagang, pagka po tayo hindi nagkumapit sa wisdom ng ating Panginoon. Kasi sabi nga po, the word of God is powerful. Yan po ay naglilinis talaga ng pagkatao ng isang tao. Kung talagang siya po ay magpapasaway sa ating Panginoon, ang taong po niya, kahit anong sama pa po niyan, yan po ay magbabalik loob kasi makapangyarihan po talagang word of God. Tapos yung ika-4 pong facts, people in hell, there will be far more people in hell than in heaven. Suffering is not collective. Each person suffers from their own life. So, facts po yan, guys. Talagang nagpapatotoo po na ang binitawang salita ng ating creator mas marami pong mapupunta talaga dun sa hell. Sabi nga po kung gaano kadami ang buhangin sa dagat, ganyan po kadami yung masasamang tao. Habang may pagkakataon pa po dapat, nagbabalik loob na po talaga. Kasi baka po tayo magahol sa oras. Marami na pong binigay na lesson ng ating creator. Siglo by siglo po. Nagpatunay na po yung mga naunang tao sa atin na talaga pong meron talagang gagawin ng ating creator pagdating po nung takdang araw, nung takdang oras na itatakda niya. Sabi nga po, kapag nag-blow, when the last trumpet be blown, ayun na po, andun na po, yun na po yung huling trompeta ng pakakak. Pag tumunog po yun, judgment day na po. So, wag na po nating hintayin yung guys. Dapat po habang maaga-aga pa, habang malinaw pa ang pag-iisip natin, malakas pa tayo, maglingkod na po tayo sa ating creator. Hindi naman po, sabi nga po, mahirap talaga magpakabuti pero i-try po natin, umpisahan na po natin guys. Wag po natin hintayin magkasakit pa tayo ng maluba, maubusan tayo ng energy. Kasi ito po kasi ipinapahiram lang ng Panginoon sa atin yung mga buhay at pagkakataon natin Time is gold. Hindi na po natin pwedeng i-rewind ang time. Kasi ang time po, forward po yan. Hindi po yan paatras. So, yan po guys. Sundan nyo pa po. Bali yung number 4 po, nagpapatunay lang po yung facts na to na there will be far more people in hell than in heaven. So, napakarami po talagang mapupunta talaga dun sa lugar na yun, sa tormented place na yun. Thank you po. Sundan nyo pa po guys. May kasunod pa po. Maigsi lang po to. Mabilis lang po itong matatapos. Hanggang 9 lang po yata to. O 8 packs Thank you po sa inyong lahat na magtatapos ng content ko. God bless us all po. And always be steadfast in our faith to our Creator. Faith po is a completeness of love, good deeds, and hope. Thank you po. God bless po. Sundan nyo pa po. Thank you so much po. And God bless us all po ulit.